Ang pag-aayuno nila ay sa pamamagitan lamang ng pag-iwas sa pagkain, inumin at pagtabi sa kanilang mga asawa. Nagsasalita sila ng mga masasama, gumagawa sila ng mga masasama. Hindi nga kumakain, umiinom, subalit busog naman sa laman ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabakbait, paninirang puri, pagmamarites. Isipin natin yun. Kaya nilang hindi kumain maghapon. Kaya nilang hindi uminom maghapon. Subalit hindi nila kayang kontrolin ng kanilang dila. Allahu Akbar. Isipin natin yun, may mga taong ganyan. Nag-aayuno pero nagmamarites pa rin. Subhanallah. Hindi nila pinag-ayuno ang kanilang mga dila sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga masasamang salita. Nag-aayuno nga sila, iniiwanan nila yung pagkain, inumin, pagtabi sa kanilang asawa, subalit ang kanilang mga mata ay hindi nila kinontrol. Hindi nila pinag-ayuno sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ipinagbabawal na tingnan. Iiwas natin dito, ilayo natin dito ang ating mga sarili. Kasi kawawa tayo mga kapatid kung mapapasama lamang tayo sa mga taong nag-aayuno nga, subalit ang tanging napala nila sa kanilang pag-aayuno ay uhaw lang at gutom. At hindi natin yan naisin mga kapatid. Na aasahan natin yung reward ni Allah sa kabilang buhay, subalit pagdating natin sa kabilang buhay ay bokya pala yung ating pag-aayuno sapagkat ang tanging iniwanan natin at iniwasan natin ay ang pagkain, pag-inom at ang paglapit pagtabi sa ating mga asawa. Hindi natin iniiwasan yung mga bawal na pagtingin, yung bawal na pinapakinggan, yung mga bawal na mga salita. Inuubos nila ang kanilang mga oras sa panonood ng mga episodes ng mga love story. Subhanallah. Wala kang ligtas dyan. Talagang makakakita ka ng ipinagbabawal ni Allah na tingnan. Nag-aayuno, gutom na gutom ka. Pero yung mata mo ay busog na busog sa mga haram na tinitingnan. Allahu Akbar. Nag-aayuno, gutom na gutom. Pero tinitingnan, walang ligtas ang mga babaeng dumadaan sa kanyang mga mata. Sobra pa sa X-ray ang kanyang mata kung makatitig. La ilaha illallah. Ang pag-aayuno ay hindi lang sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagkain, inumin at pagtabi sa ating mga asawa, mga kapatid sa Islam. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na tumpak ni Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Subhanallah, subhanallah. Sino man ang mag-ayuno na hindi niya iniiwasan ang masasamang salita at gawain, falaysa lillahi haja. Walang pangangailangan si Allah sa kanyang pag-iwan sa kanyang pagkain at inumin. Hindi pahalagahan ni Allah yung kanyang pag-ayuno dahil sa hindi niya iniwasan ang masasamang salita at masasamang gawain. Kaya pangalagahan natin ang ating mga pag-aayuno, mga kapatid sa Islam. Nag-aayuno nga pero ang kaniyang kamay ay hindi niya pinag-ayuno mula sa mga ipinagbabawal ni Allah. Gumagawa pa rin ng mga ipinagbabawal. Nakikipag-chat. Allahu Akbar. Nakikipag-chat sa hindi niya mga mahram. Nakikipag-chat sa kaniyang ka-textmate. Nakikipag-chat sa kaniyang chatmate na hindi niya kaano-ano, hindi sila kasal. Allahu Akbar. Hi, hello, gutom ka na ba? Ako gutom na eh. Subhanallah. Sasaksiyan yung mga daliri mo na ginagamit mo sa pakikipag-chat, pakikipag-text sa babae o kaya lalaki na hindi kayo dumaan sa basbas ng kasal. La ilaha illallah.